Paiimbestigahan ng DPWH at ICI ang isang pumping station sa Maynila na ayon sa ilang residente ay hindi nakatulong na lutasin ang problema ng baha sa lugar. Ang proyekto nagkakahalaga umano ng halos 1 bilyong piso at dinagdagan pa para sa rehabilitasyon nito. Ang detalye sa report ni Isaiah Mirafuentes. Pumping station ang solusyon para mapigilan ang pagbaha sa isang lugar. Pero tila iba ang epekto nito sa Maynila. Simula kasi nang maitayo ang Sunog-Apo Pumping Station, perwisyo na ang naranasan ng mga residente sa Hermosa Street, Barangay 183, Zone 2, Tondo, Maynila. Mahirap kasi lagi kami naglilimas ang bahay. Tapos ang hirap, hanggang dito yung tubig sa bahay, hanggang tuhod. Tapos sa labas hanggang dito. Ang kalsadang hindi gaanong binabaha noon, abot leeg na ang baha ngayon. Dismayado sa DPWH Secretary Vince Dizon at si Mayor Benjamin Magalong nang makita ang naturang pumping station. Humarap sa kanila mga engineer ng nasabing palpak na proyekto. Napag-alaman pa nilang ang 8 taon nang itinayong pumping station hindi gumagana. Ang pondo dito umabot ng mahigit 700 million pesos na sinimulan noong 2018 pero agad nasira. Imbes na makatulong ito, nakasama pa kasi nung wala ito, mababa lang ang tubig dito. Nung ginagay nila to at obviously hindi gumagana since matapos to, since mapondoan nung 2017, 2018, gumrabi yung baha dito. Ang masaklap pa rito dahil sa hindi gumagana noong 2024, muli na naman itong pinonduhan ng halos 100 million pesos. Tinanong ko nga, meron na bang DPWH secretary na nagpunta dito? Meron daw, si Secretary Bunuan daw. Pero ang naging solusyon nga nila Secretary Bunuan daw is gumastos na naman ng 100 milyon. At ang proyekto, ginagawa ng isang kontraktor na may pangalang Lebron Construction Company. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, maliban sa hindi gumagana, napag-alaman pa sa inspeksyon na wala rin itong building permit. Kaya walang kuryente. And I'm gonna tell you straight, huwag na kayo lumayo. O tingnan ninyo. O, Walang kuryente. walang kuryente. Kasi walang building permit. Pag walang building permit, hindi yan bibigyan ng Meralco. Korupsyon ang isa sa tinitingnan na sanhi ng palpak na proyekto. May nakinabang umano sa pondong inilaan para sa pumping station. Ang mga congressman, kinwestiyon din ni Yorme. Dalawa yan. Noong una, Lopez. After ng Lopez, Roland Valeriano na hanggang ngayon. I mean, I'm not saying he's at fault. But as far as the pattern is concerned, with regard to congressional insertion, discretion, and lobbying or pooling resources from the respective district out of the NEP, out of the GAA, is congressman ang gumagawa. Nanindigan si Mayor Magalong at si Secretary Dizon na kanilang iimbestigahan ang anomalya sa flood control project na ito. Walang magasakit eh. Yun ang problema, tingin ko. Walang magasakit. Gagawa ng proyekto, baliwala na hindi gumagana o substandard o minsan ghost yung proyekto. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.